JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Nerissa. Taong 1987, Iloilo. Sa isang liblib na baryo ng San Antonio, naninirahan ang isang simpleng babae na nagngangalang Nerissa. Tahimik, magalang, palangiti ang dalaga. Ngunit sa likod ng maamo nitong muka, meron siyang lihim na dala. Isang bigat na hindi niya maipaliwanag. Laki sa lolo ang dalaga. Noon pa man ay hindi na nito nakilala ang mga magulang. Kaya labis ang hinagpis nito nang yumao ang nag-iisang kamag-anak, ang tanging nagmamahal sa kanya. 3 buwan makalipas mamatay ni Lolo Simeon. Doon nagsimula ang mga kababalagang nangyari sa lugar. Hindi lang sa bayan nagkaroon ng pagbabago, kundi pati na rin sa dalaga. Napansin ni Nerissa na tuwing gabi, matapos itong matulog, nagigising na lamang siya sa madilim na bahagi ng gubat. Walang saplot, balot ng dugo, at puro gasgas ang mga braso, kamay. Bukod pa rito, madumi ang buong katawan na tila dumaan siya sa maputik na lugar. Mabuti na lang sa tuwing nangyayari ito sa kanya, wala sino man ang nasa paligid upang makita ang kalagayan ng dalaga at mahusgahan. Lalo na ngayon, kumakalat ang pagkamatay ng mga hayop sa paligid. Nung una ay maliliit na hayop lamang ang nagiging biktima. Mga manok, tuta at iba pa. Ngunit habang tumatagal, palaki ng palaki ang pinapaslang ng alaga, katulad na lamang ng baboy, kambing at baka. Maraming mamamayan ang nabahala sa mga nangyayari. Bukod kasi sa nawawalan sila ng pagkakakitaan, nangangamba ang mga ito na baka sa susunod taon na ang mabiktima. Nagbubulungan na ang mga tao na maaaring may aswang na sa bayan. Isang araw habang pabalik mula sa palengke ang dalaga, narinig nito ang mga bulungan ng kapitbahay. Hindi ba si Nerissa yun? Mag-isa lang siya nakatira sa kubo ng lolo niya. Buti hindi siya natatakot nung wala siyang kasama. Paano kung biktimahin siya ng aswang? Ano ka ba? Bakit matatakot yan? Malay mo siya yung aswang. Baliw ka talaga. Nagluluksa kasi yan ngayon. Alam niyo naman na walang magulang yung bata tapos namatay pa yung lolo niya. Makapanghusga kayo. Hindi kaya madaling mawala ng mahal sa buhay. Lalo na't naiwan pa siya mag-isa. Mabuti nga lumalaban pa rin yung bata eh. Nang makadaan si Nerissa sa harapan nila, abot tenga ang ngiti ng mga ito. Parang mga mabubuting kapitbahay. Kaso nga lang sa pagtalikod niya, kagad ding bumalik ang bulungan. Mga salitang may halong panghusga at inggit. Nagpatuloy lamang sa paglalakad si Nerissa. Pinilit na ngumiti na parang walang naririnig. Hindi na rin niya ininda ang mga yon. Alam niya na wala itong matutulong sa kanya. Ang opinyon ng mga tao na hindi nakakaunawa sa pinagdaanan niya. Sa pagdating ng tahanan, sinalubong kagad siya ng katahimikan. Ang dating maingay na bakuran, tahanang puno ng tawanan, ngayon ay napalitan at nilamon na ng kalungkutan. Ang mga halamang inalagaan noon ng lolo, ngayon ay itim at tuyo na. Ang mga dingding ay marupok at ang kisame ay nagpapatak ng tubig mula sa bubong. Pumapasok ito sa silid at doon nakapatong ang lumang litrato ng lolo. Lolo, sobrang hirap bumalik sa bahay na to lalo na't wala ka. Sandaling natigilan si Nerissa nang maramdaman ang kakaibang lamig ng hangin. Bagamat sarado ang lahat ng bintana, nagtungo siya sa direksyon ng lumang hagdan kung saan sumasayaw sa sahig ang aninong gumagalaw kahit walang tao sa lugar. Baka guni-guni lang
oras na siguro para matulog. Wika ni Nerissa sa sarili. Hindi naman matatakotin ng dalaga. Lalo na ngayon, kailangan niyang matuto mamuhay mag-isa. Tinitigan niya ang pulseras na binigay ni Lolo Simeon. Ayon sa matanda, wag na wag aalisin ang pulseras na yon dahil ito ang natatanging gamit na makakapagprotekta sa kanya, lalo na't balang araw mawawala rin ang lolo. Hindi ko talaga inaasahan to, Lolo. Yung balang araw na sinasabi mo, nangyari na pala talaga. Nakatulog na lamang ang dalaga. Pagmulat ng mga mata, balot na ang paligid ng dilim. Wala na siya sa loob ng kanilang tahanan. Napabalikwas siya ng bangon. Nililibot ang paningin. Ngunit pawang mga anino lamang ng mga puno ang gumagalaw sa paligid. Wala siyang maalalang lumabas. Ngunit malinaw na nasa gitna siya ng kakawyan. Puro damo, putik ang sahig. Hindi mawari kung paano siya napadpad doon. Pagbaba ng tingin niya, bigla siyang napatigil. Hubad. Agad niyang tinakpan ang sarili. Nanginginig sa iya at takot. Dali-daling dinampot ang isang malapad na dahon ng saging, binalot sa katawan. Ang hangin ay malamig, ang lupa ay basa, at ang katahimikan ay nakakabingi. Muli niyang inikot ang paningin, tila may mga matang nakamasid mula sa dilim. Sa paggalaw ng kanyang mga kamay, napansin ang dugo. Malagkit, makapal at nangingintab. Sa liwanag ng buwan kinapkap niya ang sarili. Pilit hinahanap ang sugat na maaaring pinagmulan. Ngunit wala. Walang galos. Walang hiwa. Doon niya napagtanto na ang dugo ay hindi sa kanya. Mabilis siyang tumayo at tumakbo pauwi. Halos hindi maramdaman ang tinik at batong tumutusok sa mga talampakan. Ngunit bago pa siya tuluyang makalayo, napatigil siya. Mula sa likuran ng mga puno, may aninong gumalaw. Kahit malayo, hindi malinaw, siguradong may nakita ang dalaga. Parang may nakamasid, tahimik na sumusunod sa bawat hakbang niya. Pinilit niyang wag lumingon. Humigpit ang hawak niya sa dahon at sa pagitan ng kanyang paghinga. Ramdam niyang may malamig na hiningang dumadampi sa kanyang batok. Hindi na siya lumingon pa. Tumakbo ng buong lakas. Habang sa hindi kalayuan, may mga tunog ng kuko na humahagod sa lupa. Parang hayop na matagal nang nag-aabang sa pagbalik niya. Pagdating sa tahanan, kagad naligo si Nerissa. Umaasang maaalis ng tubig ang takot at dumi na dumikit sa kanyang balat. Ngunit habang binubuhusan ng sarili, unti-unti niyang naramdaman ang malamig na presensyang tila nanonood. Napatigil siya. Mula sa butas sa taas ng pader ng kubeta, isang maliit na siwang ang naroon. Sinadya para lang palabasin ng hangin. Kaso nga lang, may mga mata na nakasilip. Nangatog ang tuhod niya. Mabilis tinakpan ng katawan ng tela at tabo. Pinakiramdaman ng paligid. Hindi siya sigurado kung imahinasyon lang ba ito o may totoong tao sa labas. Ngunit ang butas na yon ay mataas. Imposibleng may nakasilip doon ng walang dalang hagdan. Lalong sumidi ang kaba niya. Dali-dali niyang tinapos ang pagligo. Halos hindi na nakapagbanlaw ng maayos. Pagbukas ng pintuan, tumingin siya sa paligid ng kubeta. Sa mga damo, sa likod ng pader, sa mga aninong gumagalaw sa liwanag ng buwan. Wala. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng mga kuliglig at ihip ng hangin ang maririnig. Nagtakip siya ng kumot pagkarating sa kwarto. Pilit pinipigilan ang pag-iisip. Ngunit habang nakahiga, paulit-ulit na bumabalik sa isipan niya ang pakiramdam ng mga mata. Yung malamig, mapanuri, tila pamilyar na titig. Sa gitna ng katahimikan ay napaisip siya. Bakit palaging ako? Bakit sa tuwing nagkakaroon ng patay na hayop sa bayan,
Ako ang nagigising sa kagubatan. Duguan. Maigpit niyang niyakap ang sarili at pinilit matulog. Ngunit sa labas ng bahay, may kalusko sa damuhan. Mahina, dahan-dahan, parang may umaaligid at humihinga sa dilim. Kinabukasan nagtungo muli si Nerissa sa palengke. Maaga pa lang, nagsimula na ang pagkilos ng dalaga habang hindi pa masakit ang araw sa balat. Ngunit tila may mabigat na hanging bumabalot sa paligid sa bawat takbang niya sa makipot na daanan ng mga tindahan. Narinig niya ang mga bulungan, mga salita na parang turok ng karayom sa tenga niya. Ano kaya nagkapera yan? Wala namang trabaho yan Baka may pamana yung lolo niya. baka naman may ginagawa siyang kakaiba. Wika ng mga tao sa paligid niya. Hindi maganda ang ganitong usapan. Alam ni Nerissa sa baryong ito, ang chismis ay parang apoy sa tuyong damo. Isang bulong lang, sunog kagad ang reputasyon mo. At higit sa lahat, ayaw niyang pagkainteresan ang munting kubo nila, lalo na't wala na siyang kasama, at ang gabi ay lalong lumalamig mula nang pumanaw si Lolo Simeon. Mabilis siyang nag-isip. Pinilit ngumiti. Nilakasan ang boses habang kinukuha ang mga paninda mula sa tendera. Pautang muna, Aling Deli ha. Pangako babayaran ko kapag nabenta ko yung lumang gamit ni Lolo. Alam mo naman ang hirap na kasi ngayon eh. Narinig ito ng mga chismosa sa malapit. Nagbago ang ihip ng hangin. Kaya naman pala, ganun pala Akala ko kung saan nanggagaling yung pera Kawawa din naman pala siya, Kahit papano lumuwag ang dibdib ni Nerissa. Ang bigat na kanina pa dinadala ay parang bagyang nabawasan. Naintindihan naman kagad ni Aling Deli kung anong ginawa ng dalaga. Sumakay na lamang ito habang palim na inaabot ni Nerissa ang bayad sa kanya. Ngunit habang inaayos ng dalaga ang mga pinamili, may mga matang nakatingin sa kanya mula sa dulo ng palengke. Isang matandang lalaki, payat, marungis at tila tagpi-tagpi ang suot. Nakasombrerong kupas, nakasandal sa poste ng ilaw. Ngunit ang pinaka nakakatakot ay ang mga mata nito. Hindi basta nakatingin, kung di nakatanaw. Matalim, parang sinusuri ang kaluluwa niya. Napahinto si Nerissa. Tumatagaktak ang malamig na pawis sa kanyang batok na para siyang inihipan ng malamig na hangin kahit tirik ang araw. Aling Deli, nakikita niyo po ba yung lalaking yun? Yung andun po sa may dulo? Sino po kaya yun? Tumingin si Aling Deli at nang makita kung sino ang tinutukoy, bagyang ngumiti ang tendera. Si Tatang Fidel. Wag kang mag-alala, iha. Mabait ang matandang yan. Pero bakit parang ang sama po niya kung makatingin? Ganun lang talaga yon. Medyo may kaunting pagkasira ulo. Yan ang sabi ng iba, laging nag-iikot dyan parang may hinahana. Paminsan pa nga daw, may mga kinakausap na hindi natin nakikita. Pero wag mo na lang pansinin. Bukod sa kawirduhan ng matandang yan wala naman siyang inaagrabyado. Ngumiti si Aling Deli. Ngunit sa likod ng mga mata, may bakas ng pag-aalinlangan. Parang may gustong sabihin, pero mas piniling manahimik. Hindi mapakali si Nerissa habang inaayos ang mga pinamili. Ramdam pa rin niya ang titig ng matanda. Pinilit na lamang ng dalaga na wag magpakita ng takot. Maraming salamat po, Aling Deli. Sa muling paglingon ni Nerissa, wala na si Tatang Fidel. Napalunok na lamang siya at nagpatuloy maglakad. Minabuti ng dalawa na umuwi bago pa muling makita ng matanda. Napalingon siya sa kaliwat kanan sa kabila ng ingay ng palengke.
Sigawan ng tenderang nagbebenta ng isda, kalansing ng mga barya, huni ng mga ibon. Tila may isa pang tunog na sumisingit. Isang mahina, kaluskos na mga yapak na sumusunod sa kanya. Habang naglalakad pa uwi, ramdam niya na may anino sa likuran. Parating sumusunod, ngunit laging nawawala paglingon niya. Sa bawat kanto, bawat lilim ng puno, may pakiramdam siya na may mga matang nagmamasid. Pagdating sa dulo ng daan, bago siya pumasok sa kanilang bakuran, may maliit na bote ng dugo na nakatirik sa lupa sa tapat ng pintuan. May buhok pa ng manok at asin na nakakalat sa paligid. Napatras siya. Kinilabutan ang kanyang balat. Sinong gumawa nito? Wika sa sarili. At mula sa hindi kalayuan sa lilim ng punong mangga, may nakatayong figura. Si Tatang Fidel, tahimik at nakatitig lang. Sa gitna ng kanyang pagkalito, isang ngiti ang gumuhit sa labi ng matanda. Ngiti na hindi mo alam kung mabuti o naghahanda ng masama. Halos mapasigaw sa takot ang dalaga, ngunit nagpigil ito. Bakit po kayo nandito? Anong kailangan nyo? Nilakasan niya ang kalooban, nagsalita na parang hindi natatakot. Mag-isa ka lang sa bahay, diba, Nerissa? Wika ni Tatang Fidel. Kinilabutan sa boses nito. Kung gaano nakakatakot ang itsura, ganon din ang kanyang boses. Ikaw ho ba yung may gawa nito? Dapat sagutin mo muna ang tanong ko, Iha, bago ko sagutin ang katanungan mo. Nauna ako magtanong sa iyo pero tanong lang din ang sinagot mo. Nawala na ang takot na nararamdaman kanina. Napalitan na lamang ng pagkainis. Mukhang matalino kang bata. Pero mas marami kaming alam, ang mga nakakatanda. Lalo na kung gabi-gabi, naririnig namin ang sigaw ng kagubatan. Kahit walang tao, may mga mata na nakakakita pa rin. Napatigil si Nerissa. Nanlamig ang buong katawan. Parang pinapaywatig ng matanda na may nalalaman siya sa nangyayari. Hindi niya rin alam kung paano siya nakilala ng matanda. Maaring dahil sa mga bulong-bulungan na mga tsismosa. Ngunit batay sa sinabi nito, siguradong may nalalaman, lalo na't parang sigurado si Tatang Fidel. O bakit natahimik ka? Huwag mo sabihin na hindi mo naalala. Nga pala, napakaganda ng pulseras na yan. Hula ko si Simeon ang nagbigay ano. Pero hindi mo ba alam? Hindi kanyang kayang protektahan. Wika ni Tatang Fidel. Dahan-dahang nilapitan si Nerissa. Tumigil ang mundo ng dalaga. Napatingin siya sa pulselas na matagal nang suot sa kanyang kaliwang pulso. Matanda na ang alahas, itim na pilak, may bahagyang kalawang at may ukit ng mata ng demonyo sa gitna. Sa paligid ng metal nakaukit ang mga lumang simbolo, mga letra't hugis na parang nagbubuga ng usok sa tuwing nasisinaga ng araw. Kailanman, hindi niya ito inalis. Regalo ito ni Lolo Simeon bago siya pumanaw. Ngunit habang pinagmamasdan ito, napansin niyang sa lilim ng sinag ng araw, may kumikislap na parang pula at sa bawat tibok ng kanyang pulso, sumasabay din ang pagtibok nito. Ang amoy ng dugo, ang daan pabalik sa bahay. Alam ng lupa kung saan ka nanggaling, Nerissa. Alam ng mga puno, halaman at hangin. Mabilis siyang umatras at tumakbo pawi. Halos mabitawan na ang mga pinamili. Kahit tanghaling tapat, ramdam niya ang lamig ng bawat salita na sinasabi ng matanda. Tila dumilim ang paligid. Sa bawat paglapit ni Tatang Fidel, sumasakit ang kanyang pulso. Ang pulseras ay nag-iinit.
parang nag-aalab mula sa loob. Tumakbo siya. Tumalbog sa semento ang mga pinamili. Kumalat ang mga pruta sa sahig. Ngunit wala siyang pakialam. Ang gusto lamang ng mga panahong iyon ay makalayo. Pagdating sa bahay, halos masira ang pintuan sa pagsara niya. Isinandal ang sarili, hinihingal, nanginginig. Tahimik ang lugar. Hangin lamang ang maririnig. Hangin na may kasamang boses. Hindi mo maitago ang dugo, Iha. Lalabas at lalabas din ang katotohanan. Ang dugo mo, ang pintuan, bulong ng hangin. Nilingon at hinanap niya ang matanda, ngunit wala. Napalanok si Nerissa. Hindi na dapat magpatuloy pa ang ganito. Kailangan niya ng mga kasagutan. Sa ilalim ng mesa, doon natagpuan ang isang lumang kahon. Pagmamay-ari ito ng lolo. Doon nakalagay ang porselas bago ibinigay sa kanya. May kasamang lumang papel, mga dasal, isang itlog na itim na mula sa manok na tila ba pinatuyo. Umupo siya. Dahan-dahan, kinuha ang kahon at nang buksan ito, may hanging dumampi sa kanya. Mabaho na parang bulok, nangangamoy dugo. Sa ilalim ng mga papel, may isang liham na nakaagaw ng atensyon. Pamilyar ang sulat kamay ng lolo kaya kaagad itong binuksan. Kinakabahan habang binabasa ito. Kung sino man ang nagmana ng aking dugo, patawarin mo ko. Noong kabataan ko, sa kagustuhan kong yumaman, nakipagkasundo sa nilalang ng kagubatan. Sa bawat gintong dumarating, may isang buhay na nawawala. Tugo kapalit ng kayamanan. Ngunit ang kasakiman ay may singil. Nasunog ang ating tahanan noon. Naglaho ang mga kapitbahay. Akala ko noon sapat na ang pangingi ko ng tawad. Namuhay ako bilang dukha upang tanggihan ang gintong regalo ng sumpa. Pero hindi yon naging sapat. At hanggang sa dulo, kinakain pa rin ako ng konsensya. Tumakas ako at iniwan ang lahat. Dinala ang sumpa sa mutyang ito. Ang porselas na suot mo ngayon, nilagyan ko ito ng orasyon upang makulong ang demonyo sa loob. Ngunit tanging dugo ng aking lahi ang makakapanatili ng selyo. Huwag na huwag mong aalisin at huwag mong hayaang magising ang gutom. Dahil sa oras na ito'y makawala, hindi natin alam kung ano ang kaya nitong gawin. Kung sakaling mas malakas na ang demonyo ngayon, patawad. Dahil maaaring wala na ako bago pa kita matulungan. Pagkatapos basahin ng liham, may kumirot sa kanyang braso. Ang metal ng porselas ay kumislap. Ang pula kanina ay dumilim, dahan-dahang gumapang sa ugat ng kanyang balat. Ano to? Lolo, ano to? Sa gitna ng panginginig, may boses sa sumagot. Hindi mula sa labas, kundi mula sa loob. Ang kabayaran ng inyong lahi. Wika ng boses. Walang tunog na lumalabas sa kanyang bibig. Ang paligid ay biglang lumabo, para bang nalunod sa hamog ang buong lugar. Ang hangin ay nanlamig, mabigat, at tila may amoy ng kalawang at bulok na laman. Ang mga ilaw ng lampara ay kumukurap. Sabay patay. Iniwan siyang nakatayo sa dilim. Tanging liwanag ng buwan ang sumisilip sa bintana. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang paghinga ay mabigat at mabagal. Sa bawat hakbang tumutunog ang kahoy na sahig. At nang marating niya ang bintana, doon niya nakita ang katotohanan. Ang kanyang refleksyon, ngunit hindi siya ang nakakakita. Hindi ang dalagang si Nerissa, kundi isang nilalang na hindi niya mawari. Nawala ang mga puti nito sa mata. Tanging itim na lamang ang kapalit. Ngunit sa gitna,
May pulang liwanag, umiikot na parang apoy ng impyerno. Buhay, gutom at nakatitig sa kanya. Habang tinititigan nito ang mga ugat sa refleksyon ay gumagalaw din. Kumikilos na parang ahas na gumagapang sa loob ng katawan, papunta sa kanyang leeg at pisngi. Habang ang mga balat naman ay unti-unting nangingitim, nagbibitak-bitak. Napalunok siya at nanginginig. Hindi makapaniwala sa nakikita. Ngunit ang mas nakakatakot pa, biglang ngumiti ang refleksyon. Pinakita nito ang matatalas at mahabang ngipin, tila ginawa upang pumunit ng laman. Napatras kagad ang dalaga sa takot. At sa gilid ng refleksyon, sa pagitan ng mga dahon ng punong kahoy sa labas, may isang aninong nakatayo. Mula sa liwanag ng buwan, luminaw ang anyo. Isang matandang lalaki, payat, may suot na itim na sombrero at may hawak na tungkod na parabang ugat ng punong matanda. Si Tatang Fidel. Nakatitig ito sa kanya at hindi kumikibo. Ang mga mata ng matanda ay purong liwanag, walang itim o puti. Ang kanyang mga labi ay may ngiti, malamig at mapanuri. Sa huling sandali bago pumikit si Nerissa, nakita niyang bahagyang kumindat ang matanda. Sumingaw ang hamog at mula sa loob ng salamin may kamay na dahan-dahang umuusli palabas. Itim, mahaba ang kuko, basa ng pulang likido. Umabot ito sa kanya. Halos maramdaman niya ang lamig ng balat at sa pagitan ng mga peraso ng hangin, narinig niya ang boses ni Tatang Fidel, mababa at may pagmamalasakit. Huwag kang matakot, Iha. Hindi siya pumapasok sa'yo, kundi galing siya mismo sa loob mo. Biglang nabasag ang salamin. Pumutok ang lampara. Si Nerissa ay napatras, nanginginig. Hawak ang braso kung saan maigpit na nakakapit ang porselas ng kanyang lolo. Ngayon ay uminit. Naglalagablab at kumikirot na parang nasa ilalim ng balat. Bago siya tuluyang mawalan ng malay, huling naramdaman ni Nerissa ang mga kuko sa kanyang kamay na umahaba. Ang mga ngipin ay kumakaskas sa isa't isa. Habang si Tatang Fidel unti-unting lumalapit sa kanya, biglang dumilim. Madilim ang silid. Ang hangin ay mabigat. Malamig at bagyang lumobo dahil sa hamog. Sa gitna ng mga bubog ng nabasag na salamin, nakahandusay si Nerissa. Namimilipit sa sahig. Kahit tulog, ang pulsera sa kanyang braso naglalagablab ng pulang liwanag, tila apoy ng impyerno na gustong kumawala mula sa kanyang laman. Ang mga sugat ay nangingitim, gumagapang pakyat sa kanyang leeg na parang may mga uod na galing sa ilalim ng balat. Pilit na lumalabas, ngunit hindi pa sapat ang lakas. Ang tunog ng orasan ay biglang tumigil. Sa pagitan ng katahimikan, tanging may hinang pag-ungol ni Nerissa ang naririnig. Hindi boses ng tao, kundi halo ng dalawang nilalang na nag-aagawan sa isang katawan. Tahimik lamang si Tatang Fidel habang papalapit. Hindi siya nagulat. Alam niyang darating ang sandaling ito. Mula pa nang una niyang makita ang dalaga sa palengke, napansin niya na ang kakaibang liwanag sa paligid, isang usok ng dilim na tila nakasabit sa kanyang anino, at ngayon ang hinala ay naging totoo. Inilapag niya sa sahig ang daladalang bayong. Isa-isa niyang inilabas ang mga gamit. Isang maliit na boteng may laman na langis at abo ng pinutoyong alitap-tap. Ito ang kanyang ginamit upang pigilang gumalaw ang masamang espiritu. Mutya ng araw, taglay ang liwanag na hinubog sa lumang orasyon ng mga katutubo. At ang latigo, kung saan gawa ang lubid nito sa buhok ng tikbalang, isang sandatang pangtugis ng nilalang sa dilim. Lumod siya sa tabi ng dalaga. Maingat niyang pinahid ang langis sa noon ni Nerissa. Ngunit sa sandaling dumikit ang unang patak,
Sumirit ang usok mula sa balat. Isang nakakabinging sigaw ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Ang boses ay malalim at mababa. May hahalin tulad sa halimaw na nanggaling sa kailaliman ng lupa. Matanda, akala mo ba mapipigilan mo ko? Sa sobrang gulat ni Tatang Fidel, napatras ito. Ngunit hindi pa rin tumigil ang nilalang. Ang mga ugat sa leg ni Nerissa ay kumilos, gumagapang pakyat sa kanyang muka, at ang mga mata ay naging itim na may apoy sa gitna. Pagbukas niya ng mata, ang kisame ay punit-punit na. Mula rito ay lumabas ang anino ng demonyo, balat na parang sunog na kahoy, matay purong itim, at mga ngipin na tila hinulma sa bakal. Nariyan din ang napakalaking pakpak. Mahaba ang mga pangil. Ang bawat galaw niya nag-iiwan ng apoy ng asupre. Tumalon ito pababa at sumapul sa sahig. Umuga ang buong bahay. Ang mga bubog ay lumipad. Sumabog sa lahat ng direksyon. Hinugot ni Fidel ang mutya ng araw, itinapat sa halimaw. Isinigaw nito ang orasyon at pumutok ang liwanag. Ngunit sinalubong ito ng halimaw. Pinalibutan siya ng itim na usok. Nagsalpukan ang dalawang puwersa, dilaw at itim. Ang sahig ay gumuho sa pagitan nila. Sumugod ang demonyo. Pumalo gamit ang matatalim na kuko. Dumula si Tatang Fidel. Tumagilid. Sinagpang ng halimaw ang poste na tila tinunaw ng sariling kamay. Hinampas ng matanda ang kanyang baston sa lupa at mula sa ilalim, lumabas ang bilog ng mga ukit na orasyon, mga simbolong umiikot, kumikislap. Biglang bumigat ang hangin. Ang halimaw ay napatigil sandali, ngunit humalakak. Hindi mo alam kung sino ang pinipigilan mo, tanda. Muli siyang inatake ng nilalang. Mabilis, parang usok na may laman. Sa isang kisap mata, sumargo ito kay Tatang Fidel. Ang mga kuko ay humaba, nagiging parang mga patalim na nagliliyab sa dulo. Tumalon ito mula sa kisame, lumapag sa sahig ng may ugong na parang bakal na tumama sa bato, at saka umatake ng sunod-sunod. Napatras si Fidel gamit ang kanyang lumang baston bilang panangga. Sa bawat hampas ng nilalang, umuuga ang sahig, kumakalansing ang mga bubog. Isang matalim na kuko ang tumama sa kanyang balikat. Napangiwi siya sa sakit, ngunit hindi tumigil. Mula sa kanyang bayong, hinugot niya ang latigong gawa sa buhok ng tikbalang. Manipis ngunit tila buhay, kumikislap sa bawat dampi ng liwanag. Kung gawa sa apoy ang laman mo, hangin ang papatay sa'yo. Ilang beses niyang pinalipad ang latigo sa hangin. Bagamat malikse ang nilalang, agad nitong naiwasan ang sandata. Gayunpaman kalaunan natamaan rin ito. Nang tumama ang latigo sa balat ng nilalang, sumirit ang itim na usok na may halong amoy ng nasusunog na laman. Napasigaw ang demonyo sa sakit. Tila pinagsamang iyak ng tao at alulong ng hayop. Bawat hampas ng latigo, may kasamang orasyon. At sa bawat hampas si Fidel, lumilikha ito ng malipis na linya ng apoy sa hangin. Ang anyo nito ay nagbabago. Mula sa katawan ng tao, naging parang anino na may mga sungay na kumikintab sa liwanag ng apoy. Kaso nga lang mas lalo itong naging marahas. Umatras ito sandali at saka sumakay muli ng doble ang bilis. Tumalon ito sa pader. Kumapit gamit ang mga kuko. Tumilapon pababa. Tumama sa latigo ni Tatang Fidel. Sa isang iglap nagdikit ang kanilang mga puwersa. Liwanag laban sa dilim. Nagliyab ang hangin sa pagitan nila. At sa lakas ng pagsabog, tumilapon ang matanda sa kabilang dulo ng silid, bumagsak sa ibabaw ng mga bubong.
Napahinga ng malalim ang matanda. Ramdam niya ang hapdi ng tagiliran, ang init ng dugo na dumadaloy sa kanyang balat at damit. Kaso nga lang nang tumayo siya, naroon pa rin sa kanyang mga mata ang matatag na liwanag. Muli nitong hinaplos ang latigo. Sa dulo nito unti-unting luminaw ang mga letra ng sinaunang baybayin. Nagliliyab na bughaw. Muling sumugod ang nilalang ngunit sa pagkakataong ito, si Tatang Fidel ang unang gumalaw. Sa isang mabilis na talon, pinaikot niya ang latigo sa ere. Bumuo ng bilog sa hangin at sa gitna ng bilog, nabuo ang simbolo ng araw, apoy, hangin at lupa. Ang mga sinaunang puwersang kailangan upang lumaban sa dilim, ibinato niya ito sa nilalang. Nang matamaan, sumabog ito sa liwanag na tila kidlat sa loob ng silid. Napasigaw muli ang demonyo nang gagalaiti siya habang nasusunog ang kalahating muka. Ngunit sa halip na mamatay, lalo itong nagliyab ng apoy. Pero hindi kulay pula o dilaw, kundi kulay itim. Kagad kinuha muli ng matanda ang mutya ng araw, idinikit sa lupa, at sinimulang bigkasin muli ang lumang Latin sa orasyon. Nagliyab ang lupa sa ilalim ng nilalang. Lumitaw ang mga ugat ng apoy. Kumapit ito sa mga paa ng demonyo at sinimulang hatakin pababa. Ang halimaw ay nagpumilit na lumaban. Muli siyang tumalon. Ngunit sa bawat takbang ay humahabol ang apoy. Parang mga kamay ng kaluluwang humihingi ng hustisya, inosenteng buhay, na kinuha nung panahon ni Lolo Simeon. Isang sigaw, matinis at nakakabingi, ang pumuno sa buong bahay. Bumagsak ang mga dingding, yumanig ang bubong. Ang ilaw mula sa mutya ni Tatang Fidel ay umabot hanggang kisame. Ngunit kahit bumagsak na ang mga tabla, kahoy at bato, hindi siya umatras. Sa huling lakas, hinagis niya ang latigo at sa ere ito ay umikot ng 3 beses bago sumalubong sa nilalang. Tumama ito sa leg ng demonyo, bumaon, at sa isang hatak, nahati sa 2 ang katawan ng halimaw. Sumirit ang usok, sumabog ang liwanag, at sa sandaling iyon tumigil na ang lahat. Walang tunog, walang galaw. Tanging ang paghinga ni Tatang Fidel at pagaspas ng apoy sa mutya ang naroon. Dahan-dahan niyang tinignan si Nerissa. Nakahandusay, nanginginig ngunit humihinga. Nakita ni Fidel ang pulseras ni Nerissa, tumitibok na parang puso. Sa bawat pintig nito, lumalabas ang usok. Unti-unting nangihina ang tunay na Nerissa, tila hindi na kayang labanan pa ang nilalang sa katawan. Wala na. Wala nang oras. Dinukot ni Fidel ang abo ng uling. Ibinuhos ito sa pulseras, sabay pinahira ng langis ng ikmo. Sa sandaling tumama ang mga ito, kagad sumirit ang itim na dugo at ang halimaw ay napasigaw. Isang dagongdong na halos pumutok ang kanyang tenga. Itinaas ni Fidel ang mutya ng araw at muling sinambit ang orasyon. Nagtagpo ang mutya at pulseras. Pumutok ang liwanag. Isang pagsabog ng ginto, pula at puti. Pakawalan mo ko. Pakawalan mo ko. Hindi lang kita papalayain. Ibabalik kita kung saan ka dapat nakatira. Walang iba kung hindi sa impyerno. Wika ni Tatang Fidel. Bumulwak ang apoy mula sa kanyang kamay. Sa huling orasyon, nagliyab muli ang buong silid. Ang halimaw ay abo na. Nang bumalik ang katahimikan, si Fidel ay nakaluhod sa abo, hingal at duguan. Sa harap niya si Nerissa ay nakahandusay, payapa tumihinga. Ang pulseras ay wala na. Abo na lamang ang natira sa kanyang braso. Ngunit sa balat niya, may naiwan na marka ng araw. Kumikinang na ginto sa ilalim ng balat. Dahan-dahan lumapit si Fidel. Inilapag ang kanyang palad sa noo ng dalaga.
Marahang nag-orasyon. Tapos na, iha. Ang dugo mo ay malinis na. Ang nilalang ay natulog na sa liwanag. Hindi ka nagagambalain pa. Madaling araw nang tuluyang humupa ang lahat. Ang apoy ng mutya ay namatay at ang malamig na hangin ay bumalik sa silid. Dala ang katahimikan na matagal nang nawala. Sa gitna ng mga bubong at abo, unti-unting dumilat si Nerissa. Ang kanyang mga mata, na kanina ay pula at nagliliyab, ngayon ay kulay kayamanggi, tulad ng lupa pagkatapos ng ulan. Wala nang bakas ng dilim, wala nang apoy na kumikilos sa ilalim ng balat. Mahina siyang ngumiti, at sa pag-ikot ng kanyang paningin, nasilayan niya si Tatang Fidel. Nakaluhod sa tabi niya. Pawisan. Sugatan ngunit payapa ang muka. Marahang pinisil ng dalaga ang kamay nito. Nabasag ang katahimikan nang siya ay magsalita. Maraming salamat, Tatang Fidel, ah. Hindi mo ko sinaktan. Hindi mo man ako kilala. Pero nagawa mo kong tulungan. Ngumiti si Tatang Fidel. Pagod ngunit may ngiti ng katiwasayan sa labi. Ang kanyang mga mata, na puno ng karasan at lihim, tila nagliwanag sa sinag ng madaling araw. Hindi mo kailangan patayin ang dilim, anak. Tanggapin mo lang na bahagi ito ng pagkatao at saka mo ito mapapalaya. Lumipas sa mga linggo. Tahimik na muli ang baryo ng San Lazaro. Wala na ang mga hayop na biglang nawawala. Wala nang bulungan ng mga nilalang sa gabi. Ang mga bata ay muli nang nakakapaglaro sa kalsada. At ang matatanda, nag-uusap tuwing dapit hapon na parang walang nangyaring kababalagan. Si Nerissa, na minsan ay binalot ng sumpa, natutong mamuhay uli. Araw-araw maaga siyang nagigising upang maglinis ng bakuran, magtanim ng mga halamang gamot at tumulong sa mga kapitbahay. Tuwing gabi nakaupo siya sa harapan ng bintana, nakatingin sa buwan, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, natutulog siya ng walang bangungot. Paminsan sa may gilid ng gubat, kung saan nagsimula ang lahat, makikita si Tatang Fidel, ang matandang albularyo na minsan ay kinatakutan ng lahat. Nakaupo siya sa ilalim ng isang punong balete. Bitbit ang mga lumang bayong. Dahan-dahan niyang binuksan at sa loob ay may isang maliit na bote na tinatakan ng sinaunang selyo. Sa loob nito ay abo ng dalawang mutya, ang ginto ng liwanag at ang itim ng dilim, magkasamang nakahalo, magkasundo. Habang umiip ng hangin, tinitigan ni Tatang Fidel ang bote. May ngiti sa kanyang labi na may halong lungkot at kapayapaan. Isang kaluluwa na naman ang nakalaya. Pagkatapos ay tumingin siya sa langit, kung saan unti-unting sumilip ang araw sa likod ng mga ulap. Tuwing dapit hapon, bago matulog, naririnig pa rin ni Nerissa ang mahinang bulong sa hangin, isang boses na pamilyar, mababa at puno ng kabaitan. Huwag kang matakot, iya. May liwanag sa loob mo. At sa bawat gabing tahimik, hinahaplos niya ang kanyang pulso doon sa lugar kung saan minsan ay nakapulupot ang pulseras ng kadiliman. Ngayon, tanging isang bakas na hugis araw ang naroon. Kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hindi ito sugat, kundi tanda ng kaligtasan. At paalala ng isang matandang albularyo na minsan inakala niyang mapanganib, pero ito ang naging tagapagligtas. Paglipas ng panahon, naitaguyod muli ni Nerissa ang kanyang buhay. Nagpatayo siya ng maliit na tindahan ng mga gulay, halamang gamot at orasyon. Mga itinuro sa kanya ni Tatang Fidel sa bawat taong lumalapit para magpagamot. Ang palagi niyang sinasabi, may dilim sa ating lahat,
Pero may liwanag din kung matututo kang tanggapin ito. At sa likod ng kanyang tindahan, sa ibabaw ay isang lumang altar kung saan nakatayo ang larawan ni Lolo Simeon. Nakalagay ang larawan ni Tatang Fidel. May ngiti sa labi at latigo sa kamay. Ang matandang albularyo na minsang nagligtas sa kanya mula sa kadiliman ng sariling dugo. At sa tuwing isinasara niya ang pintuan kada gabi, bago pumikit, mahinang bulong lamang ang kanyang panalangin. Maraming salamat, Tatang Fidel. Kung hindi dahil sa'yo, tuluyan na ako nilamon ng sumpa at naging ganap na halimaw. Sa labas, ang hangin ay marahang umiihip. Dumaan sa mga dahon at sa hindi kalayuan tila may tinig na sumasabay. Payapa, banayad at puno ng pagmamahal. Hindi mo kailangang labanan ang dilim, iha. Sapat na ang liwanag sa iyong kalooban. Wika ni Tatang Fidel, isang albularyo na matagal nang nagbabantay sa kanya sa kabilang buhay. Inggit. Isa sa pinaka nakakairita, nakakainis, panira ng diskarte. Naranasan mo na ba yan, kabayan ko? Mga inggit na tao at kung ano-ano ang sinasabi sa'yo. Kung ano-ano ang hinihiling sa'yo. Sawa ka na ba sa ganito, kabayan? Subukan mo ang talagay bracelet. Kontra evil eye, kontra inggit. Mataas na uri ng depensa. Kung ano ang hinihiling nila na bunga ng inggit sa kanila mangyayari. Kung sawa ka na sa inggit ng mga tao, subukan mo ang talagay. Search mo lang ang shop ng Likha Merchandise.